So what's up sa inyo mga kaibigan, and again nandito na naman si DJ May sa isang panibagong tutorial na for sure guys magugustuhan nyo. Kasi this past few weeks guys may nababasa ako na comment sa mga videos ko regarding sa DJ, paano mo ba ginagawa yung thumbnail mo? Ano ba yung ginagamit mo na editing software para makagawa kami ng thumbnail kahit yung basic lang? So dito guys i-share ko sa inyo kung ano yung app na yon. Sa mga kakapanood ng video na ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba ako mag-edit ng thumbnail, gaano lang ba kasimple na ginagawa ko yung thumbnails ko para kahit papano sa mga YouTube channels nyo magkaroon kayong ng idea kung paano nyo ba ito pwede i-apply. And at the same time, kahit papano is magkaroon ng chance na magkaroon ng viewers yung mga videos nyo. Kasi ito guys, sa mga di nakakaalam, yung thumbnail, ito yung image na makikita natin sa mga videos natin once na i-click natin ito. So meaning, nakadepende sa thumbnail kung gaano ka-powerful ito or kung gaano kaganda or sabihin natin kung gaano siya makaka-attract ng audience if i-click nila. Okay, parang yung makikita nyo po sa mga videos natin, kada video natin guys may thumbnail yan. Ibig sabihin, hindi nyo i-click yan kung hindi nyo nakita dyan yung topic na gusto nyong malaman. So dito ituturo ko po sa inyo kung gaano ka-basic mag-edit ng thumbnail. At for sure, pagkatapos ng video na ito is alam ko na ipapractice nyo yung sarili nyo kung paano kayo makakagawa ng sarili nyong thumbnail sa app na to. So una sa lahat guys, isa lang po pala yung application na ginagamit ko simulat sa pool sa paggawa ng thumbnail, which is ito po yung PicsArt. Okay? Yung PicsArt guys, sa pagkakaalam ko, in the first 2 weeks pwede nyo siyang gamitin ng libre. Pero pagka gusto nyo po talagang gamitin lahat ng kanyang privilege or yung pictures ng PicsArt is kailangan nyo po talaga magbayad ng 210 pesos monthly. Okay? Na alam ko para sa atin hindi naman siguro ganun kalaki yung 210 pesos para sa mga YouTube channels natin. Kasi ako talaga guys, willing ako magbayad basta magamit ko lang yung lahat ng pwede kong gamitin dito sa PicsArt app. So una sa lahat guys, kung wala pa kayong PicsArt, okay, so pwede po kayong pumunta sa Play Store and then i-search nyo lang po yung PicsArt. Ayan. So ito po yan guys, yung PicsArt, no? So ayan guys, may nagsasuggest din sa atin na gumamit tayo ng Canva. Pero katulad nung sinabi ko guys, simulat sa full PicsArt na po talaga yung ginagamit ko. So ayan po yung itsura niya guys. So for example guys, hindi pa naka-install sa inyo to, i-click nyo lang po yung install and wait lang po kayo ng ilang minuto. Okay? And for example guys, na-install nyo na siya. So nandito na siya sa inyong mga phones, sa inyong Android phones. So click nyo lang po yung PicsArt. Ayan. So katulad nung sinabi ko guys, ako nagbabayad ako dito monthly which is 210 pesos a month. So kaya nagagamit natin yung lahat ng pwede natin gamitin dito. At ito na nga guys, sisimulan na natin yung ating tutorial paano ba tayo nakakagawa ng thumbnail by just using PicsArt. So una sa lahat guys, i-click nyo po yung plus sign dito sa bandang baba. Ayan, at kung makikita nyo guys, ayan po yung makikita nyo na nandyan yung mga pictures natin sa gallery. And at the same time, ayan, nakita nyo yung para nakapost ako. Ayan, ganyan yung ginagawa ko guys bago ako mag-edit. So, kumukuha ako ng aking picture, syempre, na pwede natin ilagay sa ating thumbnail. And dito sa banda dito guys, i-click nyo po yung blank. Ayan, click nyo lang po yung blank. Okay, ito po yon. Ayan. So dito po guys, as you can see, ganito ako mag-edit ng thumbnail talaga. So hindi nakahiga, hindi pa horizontal, naka-vertical talaga yung phone ko. At sana po kita nyo po lahat nung ipapakita natin na pictures dito or yung privilege para masundan nyo po yung paggawa natin ng thumbnail. So ang una nyong i-click dito guys is yung tools and then yung crop. Okay, kasi sa YouTube guys, lagi nyong tatandaan pag gagawa kayo ng thumbnail, ang sukat po ng thumbnail natin always ay 16 by 9. So click nyo po ito, yung 16 by 9. Ayan, so pagka-click nyo yan, click nyo po yung check sa taas. Ayan, so para po yan na po yung format na gagawin nyo, hindi po kayo pabago-bago. And guys, ganito yung ginagawa ko. Sa mga background ko, nakadepende sa theme na gagawin ko sa kulay. So dito ako ngayon pupunta sa shape. Ayan, so pipiliin ko itong rectangle. So ang gagawin ko guys, no, kung titignan nyo, itong dalawang daliri ko gagamitin ko para makita ko yung size niya at para hindi magkulang yung pag-enlarge ko dito sa ating shape.
So kita nyo guys, may directional ano siya, no? Yung parang shape dun sa kaliwa, sa taas X, ibig sabihin tatanggalin mo yung shape. Dito naman sa taas kanan, iro-rotate mo siya ganyan. And then dito naman sa baba sa kanan, i-enlarge mo or liliitan mo. Ayan, so nakakasunod po ba guys? So automatically guys, pwede nyo yung ilagay rito, ilagay dito, pwede nyo siyang ilipat, no, by just using your one finger. Ayan, so pag nasa gitna guys, ganito yung magiging itsura niya guys. Pagka nasa gitna, magkakaroon siya ng parang cross, or ganyan yung magiging itsura niya kung nasa gitna na siya. Ngayon guys, ang gagawin nyo, i-enlarge nyo lang siya. And mas okay, dapat sobra siya doon sa format. Ayan, so dapat sobra para kahit papano is klarong-klaro yung background na gagamitin nyo. So example natin guys, papalitan na natin yung kulay ng background. Ang gawin nyo guys, i-click nyo mismo yung shape. And then sa baba, click nyo yung color. Ayan, as you can see guys, may iba't ibang kulay dito. Pwede kayong pumili. Ayan, may gray, may dark gray, may black. Ayan, as you can see, meron tayong parang pink. Ayan, may red. Pero guys, ito ang ginagamit ko madalas, yung gradient. Kasi dalawang kulay ang pwede kong gamitin dito ng mix. So as you can see guys, laging meron akong ginagamit na dark, dark red, dark green. So ganito yung example niya guys. For example, sa red, ayan, so medyo dark red tayo. And then dun sa isa guys, black yung ginagamit ko. So black. Ayan, pwede nyo siyang may adjust dito guys. Depende sa kulay na gagamitin nyo. Ayan, so parang familiar guys ano, kasi ganyan yung madalas na ginagamit natin sa ating mga thumbnails. Ayan, so medyo diliman pa natin. Ayan, sige, ganyan. Ayan, tapos ito guys, dito pwede nyo siyang i-rotate. As you can see, niro-rotate ko siya rito. Depende sa style na gagawin nyo. Pero sa akin kasi guys, ang madalas na ginagawa ko, sa kaliwa medyo madilim, sa kanan medyo lighten siya. Depende kung nasan yung picture na gagamitin ko. So for example guys, okay na, i-click ko yung check sa taas. Ayan, all goods na tayo. Ngayon guys, dito na papasok yung image na gagamitin natin. As you can see guys, dito sa add photo, click nyo yung add photo sa baba. Ayan, pwede kayong pumili ng image. For example, tapos na kayo mag-picture, nakapag-selfie na kayo ng whole body nyo, or sabihin natin ang mukha nyo. So for example, ito yung gagamitin natin guys. Ayan, yung nakaturo. So, add lang natin yan. And as you can see guys, ayan na yung itsura niya, no? Ayan, pwede nyong palakihin, pwede nyong palitin yan. Pero ano ba yung gagawin natin guys? Para matanggal yung background. Okay, kasi dito guys, sa PixArt, pwede nating tanggalin ng mano-mano yung background. Pero pwedeng automatically is pwede nating i-remove yung background. So, dito sa ilalim guys, nakalagay po yung remove BG. So, click nyo lang po yan. Ayan, remove background. O, diba guys? Sobrang dali lang. Ganyan lang ako mag-remove ng background. Kasi baka akala nyo mahirap. Pero sa totoo lang guys, ganyan lang kadali mag-remove ng background dito. Ayan, kung titignan nyo guys, okay, ganyan po yung tamang paglalagay natin, or ganito yung style na ginagawa ko always pag ako'y naglalagay ng aking image. So, syempre, laging kasama ko. And then sa bandang kanan, yung text or yung mga logo na related doon sa content na gagawin natin. Ayan. So, ganyan lang guys. I-enlarge ko lang siya. At yan. Minsan guys, for example, nakita ko na hindi pantay yung sa buko. Ang ginagawa ko, i-click ko yung erasure sa taas. Ito siya guys. Ayan. Sa mga di nakakaalam, pwede nyo pong bawasan yung any image na gusto nyo. Like for example, dun sa buhok ko guys, i-click ko yung erasure. So, igaganyan lang natin siya guys. I-zoom in lang natin. And then, i-erase lang po natin itong banda dito. Ayan, as you can see guys, nababawasan yung buhok ano. So pwede nyo pong gawin yan sa inyong mga image once na kayo po ay magsimula na mag-edit. Ayan, for example guys, okay na, medyo pantay na, i-click nyo po yung check sa taas ulit. At boom! Yan, okay na. Ayan, so ito guys, if sa tingin nyo, goods na to guys, ayan, wag nyo mo nang i-check. Ang pinakang una nyong gagawin guys, ito, sobrang halaga nito, every details ng image nyo. So, click nyo po ulit yung image nyo, yung mismong image. And then sa baba, hanapin nyo po yung shadow. Ayan. Ang ginagawa ko guys, ang madalas na pinipili ko dito is kulay black. Ayan, color black. And of course, yung position. Ayan, sundan nyo po yung kiniklik ko sa baba. Ayan, dapat nasa gitna yan. And then yung adjust, i-maximize nyo po lahat.
Ayan, as you can see guys, parang walang nabago. Pero kung titignan nyo po yung background ko, parang nagkaroon ako ng anino. Ayan, so para po maging klaro, ito po yung itsura niya. Ayan, di ba? So makikita niya po, pwede niyo pong i-adjust yan. Pero sa akin guys, madalas nilalagay ko yan sa gitna para po mas ma-emphasize yung image ko. No, kumbaga para mas klaro siya dun sa mga makakakita. For example, ganyan na siya. At habang tumatagal pala guys, no, habang minamaster niyo yung paggawa ng thumbnail, is for sure matututunan nyo din na mag-balance ng kulay. So sa sitwasyon ko kasi guys, medyo maliwanag yung image ko. So babawasan natin yung brightness. Okay? So ito guys. Ayan, babawasan natin ng konti para medyo magpantay siya doon sa thumbnail natin. Para hindi masyadong maliwanag. For example, okay na, naklik nyo na yung ayan sa brightness. Okay, so click nyo yung check sa taas. Ayan. So by the way guys, makikita nyo yan dito sa image pagka-click nyo. And then dito po sa adjust, as you can see dito sa adjust, no? O, dyan ko po yan na clinic para po may adjust natin yung brightness. Kung gusto nyo pong diliman pa, ayan, so bawasan nyo lang yung brightness. Kung gusto nyo mas maliwanag, iganyan nyo. Pero hindi naman po yata maganda yung ganyan, ano? So mas maganda yung balance lang, ayan, parang ganyan. So parang pantay lang po siya doon sa image. And then guys, madami pa po kayong pwedeng pag-eksperimentuhan dyan. So kung may time kayo, pwede nyong pag-aralan yung sa color image or yung paglalagay ng iba't ibang effects sa mga image nyo. So sa akin ganito lang, so click ko yung check sa taas. Ayan, so okay na. So guys, meron na tayong background and at the same time medyo natimpla na natin yung brightness, yung shadow. So DJMA, ano yung next? So madalas guys, katulad nung sinasabi ko sa inyo, kung ano yung content nyo, like for example, cooking, so dapat related yung mga elements na ilalagay nyo. So yung kung pagluluto ang inyong content, so much better ang ilagay nyo na elements dito is about cooking. Pero dahil nga tayo, ang binibigay natin kasi dito is YouTube tips, okay, editing tips. So like for example dito, no, ang ating ilalagay dito is syempre yung logo ng PixArt. And hopefully meron na siya rito. PixArt. So search nyo lang po yan sa sticker. Ayan guys, meron siyang logo ng PixArt. So automatically guys, click tayo ng isang logo. So dito na lang sa ito. Ayan. So medyo hindi ko siya trip. Hanap ulit tayo ng bago. So try natin tong bilog. Ayan, for example guys, nakakita na ako. So yung style kasi na ginagawa ko always guys, dapat laging kita yung element na kung saan depende kung ano yung content na gagawin natin. So dito ko siya ilalagay. Pwede naman sa gilid. Okay, pwede naman dito. No, para kahit papano may idea kayo kung about saan ba yung content na gagawin natin. Ayan, so dito na lang sa gilid guys. Ayan, so DJ, kaso paano yan? Matatabunan yung ano mo. Matatabunan yung image mo. So anong gagawin mo para pumatong siya? So ito guys, no, another technique, i-click nyo lang po yung image. And dito sa side na to guys, i-click nyo po itong parang logo na ito. Ayan, tapos click nyo po yung picture nyo again. And may lalabas po dyan na move up, move down, duplicate, delete. So sa atin guys, i-duplicate lang po natin yan. Okay, tapos exit tayo rito. And then ilagay nyo lang po yan dito. So di ba, hindi nyo na kailangan pahirapan yung sarili nyo na i-delete yung una. So pwede nyo i-duplicate. Para kahit papano itong logo ng PixArt na to is mapatungan lang siya ng image. Hindi siya kailangang i-adjust ng malayo. Okay? So for example, nalagay na natin yung logo ng PixArt. So paano ba natin gagawin yung ating thumbnail title? So dito guys, ang suggestion ko sa inyo, ito yung madalas na mali ng iba. Lagi silang madami maglagay ng caption sa thumbnail. Which is para sa akin, the more na mas limit yung words na gagamitin nyo, mas madali siyang makikita ng mga viewers nyo. Hindi katulad nung ang dami yung nilalagay na words sa thumbnail, hindi na nababasa. So nawawala yung pinakang thought nung content na ginagawa nyo. So for example tayo, thumbnail editing, so ang ilalagay lang natin dito, for example ganito, PixArt. Ayan, so PixArt. Ayan guys. Okay, for example, dito ko siya ilalagay. Ganito yung style ng pag-edit ko guys, di ba? So for sure guys, may idea na kayo. So PixArt, ayan, sa baba lalagay natin ng shadow. Ayan, lagyan natin ng shadow, i-maximize natin yung adjust, and then sa gitna lang po yan, and then color black.
Ayan, so PixArt. And then yung second, editing. Ayan, so doon ulit guys, dito naman sa second. Ayan, so tingnan nyo guys, no? Diba, hindi siya yung sobrang haba kasi yung iba guys, ang ginagawa nila, for example, gumawa sila ng thumbnail about sa editing. Ang ilalagay nila dyan is paano mag-edit gamit ang PixArt ngayong 2025. So napakahaba. Hindi katulad ng ganito lang guys, sobrang ano lang niya, sobrang iksi lang niya, pero nakaka-capture nyo agad yung thought about saan yung content natin. And nakadepende na lang po yan sa kulay na gagamitin nyo. So for example dito guys, dito sa editing, ang aking kulay na gagamitin dyan ay dilaw. Okay, so dito yan guys, ano? So for example, paano kayo mag-iiba ng kulay? So click nyo yung mismong edit, and then yung color sa baba, tapos pili lang kayo ng kulay dito, and then click nyo po yung color. So atin guys, kulay dilaw. Yan. Okay, and then yung shadow ko guys, paborito ko talagang gamitin dito yung itim. Ayan, para bagay na bagay po doon sa thumbnail na gagamitin natin. And then guys, dun sa pangatlo, ilalagay natin 2025. So syempre tayo guys, bilang content creator tayo, gusto natin na yung mapapanood natin na mga content is bago. So dahil nga tayo ay mag-year 2025 na, so dapat make sure na yung thumbnails na gagamitin nyo is latest. So dapat laging advance. And at the same time, dapat yung content na gagawin nyo is accurate doon sa latest version ng app na nire-review nyo. Which is sa atin, diba? So diniscuss ko sa inyo yung about sa PixArt. So dapat kung ano yung makikita nyo ngayon doon, dapat latest. Para kung 2025 man yung ilagay nyo, at least pasok pa rin siya once na mag 2025 na. So ito guys, ipepesto natin yan dito. O di ba guys? Ganyan lang kasimple. Kumbaga kung titignan nyo, ayan, so lagyan natin ng shadow para talagang maganda tingnan. Okay, and then sa baba is black. And then adjust natin, maximize. Ayan guys, di ba? Ganyan lang po kasimple mag-edit ng thumbnail sa PixArt. So hindi nyo kailangan gawing komplikado yung sarili nyo, na pahabain nyo lagi yung caption dito sa text. Okay, so by the way guys, dito pala is pwede nyong baguhin ang font nito. For example, dito, i-click nyo po itong word na to. Ayan, sa bandang baba, yung font, click nyo. Ayan, so pag nag-see all ka, pwede mong baguhin yung format. So tingnan natin kung ano mangyayari. Piliin natin to. So ayan, naging ganyan siya guys, no? So pwede nyo palang ibahin yung ano dito, yung font, depende sa kung ano yung gusto nyo. Or depende kung ano yung sa tingin nyo na mas magiging visible sa mga viewers nyo. Kasi guys, ang lagi nyong iisipin, dapat lagi nyong ilulugar yung sarili nyo sa mata ng viewers nyo. Like for example, kung ikaw yung makakakita ng thumbnail na ginawa mo, make sure na dapat maakit ka rin talaga na i-click yung video na yon. Kasi kung ikaw mismo hindi ka parang na-amaze dun sa thumbnail na ginagawa mo, so paano na lang yung ibang makakakita pa? Diba? So ganun lagi yung mindset nyo guys. So ibalik natin sa dati. Teka, i-back natin. Ayan, i-ano natin guys, ibalik natin. Ayan, ganun lang pala mag-undo guys, no? Pag gusto nyong ibalik dun sa dati, i-click nyo lang po yan, yung parang arrow pakaliwa sa taas. Okay? So, ganyan lang siya guys. For example, DJMA, tapos na ako mag-edit, ano yung i-click ko. Ang pinakamabilis na way para i-download nyo tong picture na to guys, i-click nyo po itong parang arrow pababa. Okay, ito guys, click nyo ito. At automatically guys, magse-save na siya. Ayan, ganyan. I-close nyo lang. So, save to your gallery. Nakasave na po yan. So, ngayon guys, kung gusto nyo makita sa gallery nyo, i-back nyo lang ito. Hindi nyo kailangan i-close yung app. Hindi nyo po kailangan gawin yon. So, punta kayo sa files nyo. At dito nyo po yan makikita guys, under PixArt. So, para magkakaroon kayo ng sariling library na kung saan every time na gumagawa kayo ng thumbnails or pictures using PixArt is nakokolekta siya dyan. Ayan. So, ayan yung ginawa natin guys. Nakasave na siya. So, ganyan. For example, DJ, paano yan? Gusto kong mag-upload ng video tapos automatic pwede ko nang ilagay yung thumbnail ko. Paano yon? So, ituturo na din natin guys para talagang dire-diretso tayo. No? So, punta tayo sa YouTube or sa ating YouTube app. Okay? And then, click nyo yan po yung plus sign. Ayan. For example, may video na kayo. So, punta kayo dito sa video. And then pumili kayo ng video na gusto nyong i-upload.
Ayan, for example guys, ayan, pili tayo. Ang pogi ko talaga dito guys, no? So ayan, pili tayo ng mahabang video for example. Ayan, so next natin yan, for example lang. Ayan, paano ba kayo pwede magpalit agad ng thumbnail? So click nyo po yung parang pencil logo. Ayan, and then click nyo po yung PicsArt or yung picture na inedit nyo kanina, which is ito. So ganyan lang siya ka-basic. Kung titignan nyo guys, sakto. No, kasi nga 16 by 9 yung size na ginamit nating format, which is yun talaga yung format ng thumbnail. Meaning, pagdating sa paglalagay ng thumbnail, hindi na kayo mahihirapan mag-adjust. Kasi nga, yung ginamit nyong size is 16 by 9, which is yun po talaga yung size ng thumbnail dito sa YouTube. So for example, okay na, click nyo lang po yung done. O, di ba guys, ganun lang ka-basic, no? So, PicsArt Editing 2025, and then ilagay nyo po yung title dito, depende sa title na gusto nyo. And then guys, yung description, ilagay nyo din. Pero kasi ako guys, ang diskarte na ginagawa ko, for example, after kong maglagay ng thumbnail, ng title, so unlisted muna yung ginagawa ko, tapos ine-next ko na siya agad. So, kumbaga, ine-edit ko yung tagging, yung description sa laptop ko. Opo, kasi mas madali maglagay ng tagging at description sa laptop. Okay, yun ang lagi nyong tatandaan guys. For example, okay na, i-next nyo lang siya. So, no, it's not made for kids. Ang i-click nyo dyan. So, pagka i-upload nyo na guys, upload video. Okay, so syempre sa atin guys, hindi natin i-upload kasi nga example lang ito. Okay, so discard natin. Ganun lang guys, ganun lang kabilis, ganun lang kadali mag-edit dito sa PicsArt, 'di ba? So, kung nahihirapan kayo guys, normal lang yan kasi sa nagsisimula, alam ko nag-explore pa kayo ng style ng editing na ginagawa nyo. Pero pag tumagal-tagal na kayo dito guys, depende sa kung anong gamit nyong apps or editing apps, nakadepende na po yan sa diskarte nyo. Pero sa akin guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba natin ginagamit itong PicsArt app, especially simulat sa pulito na talaga yung gamay kong application sa pag-i-edit ng ating mga pictures and thumbnails. Okay? And hopefully guys, may natutunan po kayo sa vlog natin na ito. And sana po kung may natutunan kayo is wag niyong kalimutan na isubscribe ang ating channel guys, DJMA, for more videos like this. At dito sa vlog na to guys, ang pinagpokusan natin dito is yung thumbnail editing. At kahit papano, naipakita ko rin sa inyo kung paano ako naglalagay ng thumbnail sa pag-upload ko ng video. Diba? So, kumbaga bonus content na yun sa inyo. Kasi nga, yung pinakang content lang natin dito is yung thumbnail editing. Okay, and then guys, kung may mga tanong pa kayo about sa editing, pwede po kayo mag-suggest or mag-comment sa ating video na ito para kahit papano is, magawa natin siya ng content sa mga susunod na araw. Okay, so yun lang naman guys. Maraming salamat po and hopefully, ayan, galingan natin dito sa YouTube kung saang platform man kayo na andoon, is sana po sipagan. Okay, so pag sumikapan nyo po yung channel na meron kayo, wag agad susuko kasi sabi nga natin sa YouTube, hindi naman yan yung mabilis ang proseso. So talagang yan guys, talagang it takes months, years bago kayo magkaroon ng mga viewers talaga dito sa YouTube. Okay, yan sana po is tiyagain nyo pa yung mga YouTube channels nyo. At yun nga guys, mag-explore lang kayo ng content na para sa inyo, para kahit papano is hindi masayang yung oras na ginugugol nyo. And malay nyo soon, kumita na rin kayo katulad ni DJMA dito sa social media. Kasi sa mga di nakakalam guys, ako full-time ako rito. So that's why blessed din tayo kasi hawak natin yung oras natin, kasama natin yung pamilya natin, nakakasupport tayo sa family natin, consistent yung kita natin sa social media. So para sa akin guys, wala na akong hihingin pang iba, kaya nagpapasalamat din ako kay Lord sa opportunity na to. And hopefully guys, kung tinapos nyo po itong vlog na ito is na-inspire kayo. At katulad ng sinabi natin guys, please mag-practice kayo na mag-practice sa paggawa ng thumbnail para kahit papano soon magkaroon kayo ng inyong mga sariling audience or viewers. Okay? So yun lang guys, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.